Mga kababayan, narinig nyo naman po, di ba? Oo. So ngayon, dito naman tayo mga kababayan kay Bongo. Ito, actually mga kababayan, hindi ito imbento, hindi ito kwento. Mga kababayan. Dito tayo kay Bongo. Speaking of Bongo. So, si Bongo, alam naman natin na number one ito sa survey, nangunguna sa survey. Ngunit, sapagkat bagamat subalit di umano, number one sa survey, meron namang kasong nag-aabang. Aanhin natin yung number one ka sa survey. Kailangan lang talaga maging number one ka at mangunguna ka kasi kailangan mo manalo. Kasi pag hindi ka manalo, ito na, plunder ang nag-aantay sa iyo sa halagang 6 billion infrastructure project. Nako, kailangan po. Ma'am Elidel Balseta, hello po. Mga kababayan, kailangan po talaga ni Bongo na manalo. Kailangan po talaga ni Bongo na papasok muli sa Senado. Kasi kapag ito, mawala ng posisyon sa gobyerno, kasi may immunity ito eh. Kapag manalo siyang senador muli, patuloy, no? Hindi siya basta-bastang makasuhan at mabagsakan ng ganyan kabigat na kasong plunder case sa halagang 6 billion infrastructure project. So ano nga ba ang kaso na nakaantay o naghihintay kay Bongo? Number one ka sa survey pero may kaso na meron ka namang hinihintay o may naghihintay naman sa kanyang kaso. Ano nga ba ito, mga kababayan? So ito po, mga kababayan, according dito sa Impact Leadership, actually tignan nyo yung date. Impact Leadership. So nakalagay po dyan ay June 27, 2024. Ayan po, Impact Leadership. Ayan, Bongo, Duterte at Digong. So, number one din sa survey, number one din namang may kakaharaping kaso. Nako, abangan natin ito. Kailangan talaga ni Bongo manalo. Kasi alam nyo, ito mga kababayan, gusto kong iparating sa inyo na itong mga politician na ito ay hindi po sila naghihikaos, hindi po sila nagpuproblema para sa kanilang pagtakbo para solusyonan ang problema ng bayan. Kundi gusto nilang mapasok sa posisyon, gusto nilang manalo kasi para may panlaban sila sa kanilang kakaharaping kaso. Ito mga kababayan, gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi po itong mga politician na tumatakbo para serbisyuhan tayo. Tumatakbo po ito para pagtakpan at para sa kanilang negosyo, sa kanilang problema, at sa kanilang mga kakaharaping kaso. Ito ang kanilang mga purpose, kaya pumapasok ito at gustong makakuha ng posisyon sa gobyerno para meron silang pang self-defense sa kanilang mga kakaharaping kaso. Alam nyo, hindi naman ito tatakbo para serbisyuhan tayo, hindi. Tumatakbo itong mga to para meron silang pang self-defense. Di ba? Ito, basahin ko mga kababayan. Ayan, ang Impact Leadership Post noong June 27, 2024. Trillanes to file plunder case versus Duterte, Bongo over 6 billion. Ako, alam niyo mga kababayan, okay lang kung million ang pag-uusapan eh. Billion kasi ito. Hindi ito bastang barya lang. Billion ang pinag-uusapan dito. Okay lang kung 100 million, 200 million, 300 million kasi immune na tayo dyan eh. Pero ito usaping billion eh. Baka sunod nito usaping trillion na. Hindi na ito maganda. Trillanes to file plunder case versus Duterte Bongo over 6 billion infrastructure project. Former Senator Sonny Trillanes intends to file a plunder case against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo in connection with the awarding of over 6 billion infrastructure project which were constantly won by a construction firm owned by Go's father and brother. In an interview on Christian Isguera YouTube program, Fact First, on Tuesday, June 25, 2024, Trillanes revealed that he had previously exposed this issue during Duterte's presidency, but it did not gain much attention due to the administration control over communications channel.
Trillanes believe now is the right time to proceed with the case, citing and strength of the evidence which includes documents obtained from the Commission on Audit or COA. Di ba? So ito po mga kababayan, ang sabi ni Senador Antonio Trillanes. Magpa-file po ako ng plunder case sa kanila. Kay Duterte tsaka kay Bongo. Ito po yung connected doon sa pag-award ng more than 6 billion na infrastructure project. Sa iba't ibang infrastructure project po ito. Pero ang nanalo perme ay yung construction firm ng tatay at kapatid ni Bongo. Yan po, nilabas ko na yan noong construction firm ng, nilabas ko na yan nung panahon ni Duterte, kaso talagang kontrolado nila yung mga communication channels, kaya hindi po ito lumalabas gaano. Pero ngayon, kita natin na the time is right para i-file na ito. Very solid po ito. Kasi galing sa COA po ito, mga dokumentong nakuha natin. Sabi ni Senador Antonio Trillanes. Ngayon, bakit nga ba makakasuhan si Bongo at si Duterte dito ng plunder according kay Senador Antonio Trillanes? So ito na, number 1 si Bongo pagka-senador, pero meron namang kasong nag-aabang. Ngayon, kailangan talaga ni Bonggong manalo para mapagtakpan niya itong plunder case na to. Bakit nga ba? Pasok sila at makasuhan sila ng plunder. Kasi meron po tayong batas, mga kababayan sa Pilipinas. Pwede nyo pong i-search kung ano po ang artikulo ng batas na ito or Republic Act na nagsasaad na kapag ikaw ay isang government employee or isang public servant, bawal ka pong humawak ng proyekto ng gobyerno kasi ikaw po'y nagtatrabaho sa gobyerno. Meron po kasi tayong batas na ganyan, mga kababayan, na pinagbabawal po sa mga public servant or mga government employee na kapag ikaw may negosyo na infrastructure project or construction company, ay bawal ka pong humawak ng proyekto mula sa gobyerno kung ikaw ay public servant. So, maaari ka pong makasuhan, no, or madimanda pagdating sa ganito, labag po sa batas yan. Na kapag ikaw, ulitin ko, meron po yang batas sa ating bansa. Hindi ko po alam kung anong artikulo, kayo na lang po ang mag-research or kayo na lang po ang magtanong kung may mga abogado kayong kakilala kung ano nga ba ang tawag sa batas na ito. Anong artikulo? Anong section 1, 2, 3, 4, 5 ba yan? Sa saligang batas na kapag ikaw ay public servant or government employee, bawal kang humawak ng anumang proyekto na may kaugnayan sa gobyerno. Yun po ang kadahilanan kung bakit nakakasuhan ni Senador Antonio Trillanes, si Bongo at si Duterte. Hindi nga daw po ito napansin masyado noon kasi kontrolado daw po ni Digong ang mga news outlet at the time. Isipin nyo, ibig sabihin, pinasara eh. Oo, so Bongo number 1 sa survey pero may naghihintay na kaso. Ayan. So, ayun, mga kababayan, like, share, and subscribe po tayo. So, yun, klarong-klaro. Ma'am Agnes Di Castro, maraming salamat sa yung 19 pound, 20 pound super chat. Stay healthy and strong from London, England. Salamat po, Ma'am Agnes Di Castro. Thank you so much po. So, yun po, mga kababayan, nakita nyo naman po, klarong-klaro nyo naman po, na hindi po tayo fake news at hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwentong pagong, kwentong barbero at mga hindi totoong kwento. Kasi ito naman po, bawat live natin, meron po tayong pinapakita na mga sources, either news outlet or mga post, no, na may kaugnayan. At mismong puntahan ninyo ang page ni Senador Antonio Trillanes. Siya po mismo ang nangunguna sa pag-file ng kasong plunder case laban kay Bongo at kay dating Presidenteng Duterte na 6 billion infrastructure project sa Davao City. So yun lamang po, mga kababayan.